Siguro mabubuhay pa dapat si Rene. Pikon ako dito kay ate. Saglit lang te ah. Panoorin nyo muna yung pagsalubong ng mga nagmamahal kay Rene. Dahil dumating na po ang katawan niya sa kanyang lugar. Ito. Grabe yung tao, no? Mga estudyante, may mga pangarap. Di ba grabe? Grabe yung nagmamahal sa kanya. Ito yung traffic na napaka-emotional. Pero balik tayo kay ate. Gigil na gigil ako dito eh. Panoorin nyo to ha. Pagkakuha po kay Butterbone niya, sir, nag-CPR po yung kasamahan nila. And then, itina-stop ko po yung CPR kasi ang gusto ko pong mangyari, habang sini-CPR po siya, gusto ko po i-transport na po si Butterbone niya sa pinakamalapit pong ospital. Bakit mo pina-stop yung CPR? Dapat tinuloy-tuloy mo lang yun. Sabihin mo pa na, ang gusto ko kasi, habang nililipat sa ospital, tuloy-tuloy pa rin yung... Nasabi mo nang pina-stop mo. Pinatigil mo. Napaka-crucial ng pagtigil ng CPR sa mga nalunod na tao. Ito, explain ko. Nanginginig ako sa gigil kay ate. Kapag may nalunod, critical ang CPR. Dahil ang pangunahing problema ay hindi makapasok ang oxygen sa katawan. Ang utak at puso ay sobrang sensitibo sa kakulangan ng oxygen. Ilang minuto lang ng pagkaantala ay pwedeng magdulot ng permanenteng brain damage o cardiac arrest. Nanginginig ako sa gigil. Bakit kailangan ng CPR sa mga nalulunod? Pagbawi ng paghinga. Sa pagkalunod, kadalasan tumitigil ang paghinga bago pa ang tibok ng puso. Ang rescue breath, bahagi ng CPR, ay nagbibigay ng oxygen na kailangan ng biktima. Pagpapanatili ng sirkulasyon. Ang chest compressions ay tumutulong magdala ng dugo at oxygen sa utak at puso habang hindi pa bumabalik ang sariling paghinga ng pasyente. Ate, 10 minutes. Sa loob ng 4 to 6 minutes na walang oxygen, nagsisimula ng masira ang brain cells. Kaya bawat segundo ng tuloy-tuloy na CPR ay napakahalaga, ate. Marami po ang nanggigigil kay ate. Medical protocol. Ang mga rescuers ay may standard na sinusunod. CPR ay tuloy-tuloy hanggang dumating ang medical team o may malinaw na senyales ng pagbabalik ng buhay. Alam nyo ba habang sini-CPR to, si Rene, may iniluwa pa ito. Buhay pa siya. Pero kung tinuloy-tuloy ito, sigurado, mabubuhayan talaga siya ng pagkatao. Pag-asa ng survival. Kahit matagal nang walang malay, may mga kaso na nabuhay dahil hindi tinigil ang CPR, ate ko. Para sa'yo to, legal at ethical duty. Kapag premature na itinigil, nasabi mo na, pinatigil mo na. Kung papanoorin nyo yung video ha, hindi ko lang kasi siya pwedeng ipalabas dito kasi alam mo na, marirestrict ako. Kinalabit niya yung nag-CPR. Itigil mo na, ipalipat mo na. Ang bawat segundo ay napaka-importante, ate. Kapag premature na itinigil, pwedeng ituring na negligence dahil hindi na maximize ang chance ng pasyente. Huwag kang magalit kung isa ka sa sinisisi sa pagkawala na Rene. Deserve mo, te. Sa kaso ni Rene Butterbone, kung totoo ngang pinatigil, which is really, really true, galing mismo sa kanya, malaking usapin. Dahil standard of care ang tuloy-tuloy na resuscitation hanggang ma-declare ng doktor na wala ng pag-asa. Te, wag mo akong sisisihan ha kung mag-speculate ulit ako. Bakit? May bumulong ba sa'yo? Wag na wag mo yang buhayin. Dapat mamatay yan. Kasi alam niyan ang mga nangyari. Baka ituro niya yung delikado tayo. Total, kaya namang bayaran pag namatay yan. Isa lang yan. Pero pag nabuhay yan, damay-damay tayo or damay-damay kami. Ate, yun ba? NBI, pakifokusan nga to si ate. Magsasalita to. Kakagigil
Ito yung sabi ang CPR kay Rene Baterbonia ay tinigil para maipadala siya agad sa pinakamalapit na ospital para sa pangunahing pangangalaga. Alinsunod sa pahayag ng rescuer ate na nanguna sa pag-rescue. Reason for stopping CPR, ang rescuer ay nagsabi na ang CPR ay pinastop upang mabilisang matransport siya sa pinakamalapit na ospital para sa masusing pangangalaga. Talaga ba Natuluyan Medical guideline ate, makinig ka. Ayon sa standard na emergency protocol, ang CPR ay dapat ituloy hanggang sa pagsasama ng pasyente sa ospital o hanggang makita ang anumang palatandaan ng buhay. Ang pagpahinto nito ay maaaring magbawas ng posibilidad ng mabuhay. Wala, namatay. Kung sadya talaga nakakaperwisyo kayo ng buhay. There's more. Ito yung mga comment. Dapat kasuhan din itong babae na to. Bulok, ba't mo pinatigil? Yun ang need ni Rene para mabuhay. True. Ito, may napanood akong video sa Blue App, FB. Kuha ng drone noong na-rescue si Rene. Nung may nag-CPR sa kanya, may mga nasuka pa siyang mga tubig, which is true. Di ko lang talaga siya maipapanood dito. Siguro kung hindi nila pinahinto ng CPR, for sure, may pag-asa pang mabuhay si Rene. Tama. Yan din po ang sinabi ko sa mama ko na sana hindi nila hininto ang pag-revive. Tinagalan na lang nila sana until ma-okay siya. Kaya nga po may pag-asa pa sana yun. Tama. Supporting details. Sabi ni Ate Shelo, yes, nakasuka po talaga siya kasi tinagilid. Tapos doon na lumapit yung babae na yan. Tapos pinastop at dinala sa ambulance. Sana tinuloy-tuloy muna CPR hanggat magkamalay siya. Saka nadalhin sa ospital. Tama. Yes, nung may nag-CPR kay Rene, sumuka siya. Tapos minura niya yung babae. Yan sana tinuloy-tuloy bago i-transfer sa ambulance kasi may chance pa ma-revive si Rene. Tapos nung nasa ambulance, wala naman nag-revive. Yung nakaupo nga na babae sa sakyan, nagsi-cellphone pa. Di ba nakakapikon kayo? May part 2 po ito kasi merong leak na message sa Ateneo. Nagigigil talaga ako dito kay ate. NBI, please lang. Pakifokusan to, magsasalita atong babaeng to. Ate, do not blame us for blaming you. Alam na alam mo yun sa sarili mo. Mayroon bang tao sa likod mo? Please lang sabihin mo, nakakagigil kayo.